Naalimpungatan ako dahil pakiramdam ko may mga matang nakatitig sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata para lamang mapatda, magulat at muling matakot dahil sa taong nasa harapan ko. Nakaupo ito sa gilid ng kama habang matamang nakatingin sa in. Agad akong napaupo sa kama at lumayo sa kanya. Mabilis pa sa 4:00 muli kong naramdaman ang pag-iinit sa sulok ng aking mga mata. Ang puso kong pansamantalang nawala ang kaba kanina, ngayon ito nag-umpisa na namang dagsain ng takot at kaba. Pakiramdam ko tinatambol na naman ang aking dibdib. Maawa po kayo sa akin, please pauwiin niyo na po ako sa mama ko. Muli kong pagmamakaawa sa kanya. Ngunit ilang segundo na ang nakalilipas ay ganon pa rin ang reaksyon niya. Walang ekspresyon ang mukha at seryosong mga mata lamang ang nakatitig sa akin. Please sir, nakikiusap po ako sa inyo. Hinahanap na po ako sa amin. Humihikbing saad ko habang yakap-yakap ang sariling mga tuhod at nagsusumiksik na naman sa gilid ng pader. Kumilos siya at gumapang sa kama papalapit sa akin. Napasigaw na naman ako sa sobrang takot. Huwag po. Parang awan niyo na. Mama! Tulungan niyo po ako, umiiyak na sigaw ko. Hinawakan niya ako sa kamay kaya nagpumiglas ako sa kanya. Ngunit kakapirampot lang naman ang lakas ko kumpara sa kanya na isang malaking tao. Kara! Kara ni! Tawag niya sa pangalan ko. Please! Parang awa niyo na po. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sir please! Tama na po. Pakawalan niyo na po ako rito. Pakiramdam ko malalagutan ako ng hininga anumang sandali dahil sa sobrang lakas ng pagtahip ng aking dibdib. Nanginginig ang aking buong katawan. Sobrang lamig ng aking sikmura dahil sa kaba at takot. Kara, listen to me. Hey! Look at me. Pilit niya akong hinawakan sa mukha ko at pinatitingin sa kanya pero panay ang pagpupumiglas ko. Ayoko po. Ayoko po. Tulong ti. Paulit-ulit na sigaw ko kahit alam ko naman na kahit anong gawin kong pagsigaw ay wala ring makakarinig sa akin, namamaos na ako kakaiyak. Nanunuyo na ang mga labi ko maging ang lalamunan ko. I won't hurt you Kara, just look at me. Hey! Saad niya sa mahinahong boses. Ramdam ko ang malumanay niyang paghimas sa pisngi ko. Unti-unti niya akong ibinaling sa kanya nang hindi na ako pumalag. Wala rin naman akong magagawa, mauubos at masasayang lamang ang lakas ko. Don't be afraid of me. I'm sorry. Promise I won't hurt you. I'm sorry, Kara. Hinalikan niya ako sa noo at akma ng yayakapin pero itinulak ko siya ng malakas na siyang naging dahilan upang bumagsak siya sa kama. Hayop ka. Lumayo ka sa akin. Sigaw ko sa mukha niya. Pakawalan mo na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Maya-maya ay mabilis itong nagpakawala ng malalim na buntong hininga habang blanko ang ekspresyon ng mukha na tumitig sa akin. I'm sorry but I can't do that, Kara. You are mine. All mine, Kara. Kaya wala ka nang magagawa. Ginawa kang pambayad utang sa akin ng mama mo. Kahit gustuhin ko mang pakawalan ka. I can't. Mabibigat na saad nito. Halos malaglag ang pangako nang marinig ko ang mga sinabi niya. Ako ipinangbayad ng mama ko sa demonyong ito. Hindi totoo yan. Hindi. Hindi magagawa ng mama ko yan. Mahal niya ako kaya hindi niya hahayaan na malagay ako sa kapahamakan. Umiling ako ng sunod-sunod habang panay pa rin ang aking pag-iyak. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. As Ken proved it to you, Kara. But for now you need to rest, bukas tayo mag-usap. Saka ito tumalikod sa akin at lumabas ng kwarto. Naiwan akong mag-isa roon. Tigagal at hindi makapaniwala sa mga nalaman ko. Is he telling me the truth? Kara! Kara! Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang boses na iyon na nasa gilid ko at tinatawag ang aking pangalan. Akala ko'y binabangungot na ako. Naroon na naman ang pagsidhi ng kaba at takot sa dibdib ko. Bigla akong napaatras sa gilid ng kama niya. Hey! Easy! Wala akong gagawin sa iyo na masama. Bumangon ka na para kumain. I know nagugutom ka na kasi hindi ka kumain kagabi, anito. Sinamaan ko lang siya ng tingin.
Okay na ang mamatay ako rito dahil sa gutom kaysa naman makita ko ng habang buhay ang mukha niyang demonyo. Nasusuka ako kapag siya ang nakikita ko. Diring-diri ako kapag lalapit siya sa akin. Naaalala ko parati ang mga kahayokang ginawa niya sa akin. Pati sa panaginip ko ay ramdam ko pa rin ang pagnanasa niya sa akin, kung paano niya akong babuyin kahapon at kagabi. Kung paano niyang hawakan ang buong katawan ko. Mga hawak at haplos na bangungot na sa buong buhay ko. Tinig niyang nagiging mga alolong sa karimlan ko. Nakakapangilabot. Ayokong kumain. Mariing saad ko sa kanya habang nakatitig sa kawalan. Naramdaman ko na naman ang paglubog sa kabilang parte ng kama. Lumipat siya ng pwesto at lumapit sa akin. Kara, I know you are mad at me and... Tama ka. Galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Diring-diri ako sa pagmumukha mo. Isinusumpa kita. Sana mamatay ka na. Demonyo. Sigaw ko sa mukha niya na ikinabigla naman ito. Biglang nag-iba ang templa ng hitsura nito. Tumayo siya at biglang umakto ang kamay niya sa ere para sana sampalin ako. Natakot ako at napapikit ng mariim at hinintay ang paglapat ng palad niya sa mukha ko. Galit siya at alam ko anumang oras ay sasaktan niya ako. Bigla na namang uminit ang sulok ng mga mata ko. Naninikip ang paghinga ko. Lumakas na naman ang kabog ng puso ko. Maya-maya ay ibinaba niya ang kamay niyang nabitin sa ere. Umupo ulit sa harapan ko at hinawakan ang aking kamay. Mabilis naman akong pumiksi. Huwag mo akong hahawakan, asik ko sa kanya. Kara, tumigil ka, nakakaiyak. Kahit anong iyak mo dyan, hindi na kita maibabalik sa mama mo dahil akin ka na. Tumingin ako sa kanya na puno ng galit sa mga mata. Kahit kailan hindi mo po ako magiging pagmamay-ari, sir. Walang may nagmamay-ari sa akin kundi ang sarili ko lang. Kaya po please, nagmamakaawa ako sa'yo. Pakawalan niyo na po ako rito. Umiyak kong sambit sa kanya. Sunod-sunod itong nagpakawala ng malalim na buntong hininga pagka ay tumayo sa kinaupuan niya. Nakapamulsa ito habang matamang nakatingin sa akin. Bumaba ka na sa kusina at kakain tayo saka tayo mag-uusap. Hindi ako umimik sa kanya. Wala rin akong balak na kumain. Ang gusto ko lang ay makalabas sa impyernong bahay niya. Sa impyernong lugar na ito. Kara, I said go to the kitchen and eat. O gusto mo magalit na naman ako sa'yo? Mariing tanong nito sa akin. Nagtayuan na naman ang mga balahibo sa katawan ko dahil sa klase ng titig niya sa akin at sa talim ng boses nito. Sa takot ko nasaktan niya ay wala sa sariling napatango na lamang ako bilang tugon. Tumayo ako at naglakad palabas ng kwarto kahit ramdam ko ang panginginig sa mga tuhod at binti ko. Ramdam ko ang pagtitig niya mula sa likuran ko habang naglalakad ako. Hanggang sa makarating ako sa kusina niya. Like, ye. Utos niya sa akin kung kaya't napaupo agad ako sa isang silya. Umupo rin siya sa kabisira. Nagsimula itong magsandok ng pagkain niya pati ulam, habang ako nakatitig lamang sa platong nasa harapan ko. Are you not going to eat? Malamig ang boses na tanong niya sa akin, agad naman akong kumilos para magsandok ng pagkain ko. Sa totoo lang ay nanginginig pa rin ang buong katawan ko tuwing maiisip ko na buong maghapon ko na namang mararamdaman ang presensya niya rito sa hawla niya. Nang maamoy ko ang ulam na niluto niya saka lang ako nakaramdam ng sobrang pagkagutom. Sunod-sunod akong napalunok sa sarap nito. Nakayuko lang ako at paunti-unting kumakain. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin, maya-maya ay huminto siya sa pagkain at binitawan ang hawak na kubyertos kung kaya't katahimikan ang nanaig sa buong apat na sulok ng kusinang iyon. Karani. Tawag niya sa pangalan ko. Diring-diri ako tuwing tatawagin niya ako sa pangalan ko. Lahat bumabalik sa isipan ko tuwing maririnig ko ang boses niya. Napakasama niya. Wala ba siyang konsenya? Wala ba siyang ina? O kapatid na babae, kung kaya ay nagagawa niyang babuyin ako? Kara, please don't be afraid of me. Mabut? Hindi Mariing saad ko upang maputol siya sa pagsasalita. Kung mabuti kang tao, sana hindi mo magagawa sa kinto. Kung mabuti kang tao, pauwiin mo ako sa amin at hindi ako ikukulong dito. Hindi ka mabuti. Masama kang tao. Wala kang kaluluwa. Wala kang konsensya, sinigaw ko sa kanya ang lahat ng galit sa dibdib ko. Sinong mabuting tao ang gagawa ng kahayukang ginagawa niya sa akin ngayon?
Hindi ako boba at hindi ako mangmang para wala akong maintindihan sa mga ginagawa niya sa Kin. Gusto niya ang puri ko. Gusto niyang makuha ako. Gusto niyang kunin ako dahil lang sa nangangailangan siya at mapawi ang init ng katawan niya. Kara ni. Napalakas na rin ang boses nito at biglang hinampas ng malakas ang gilid ng lamesa. Tumilapon pa ang kubyertos niya nang matamaan iyon. Sa sobrang takot ko, bigla na lamang nanginig ang katawan ko. Kitang-kita ko ang pag-aapoy sa mga mata nito. Huwag mo akong sasaktan. Please. Nagmamakaawa po ako. Takot na sambit ko sa kanya nang tumayo ito sa kanyang pwesto at nilapitan ako. Hindi kita sasaktan Kara kung marunong ka lang makinig at marunong kang sumunod sa gusto ko. Ikaw mismo ang nagtutulak sa kinasaktan kita. Alam mo, kung gugustuhin ko lang talaga na rapiin ka, unang gabi pa lamang na dinala kita rito sa kondo ko, ginawa ko na yon. Pero nagpipigil ako dahil ayoko na tuluyan kang matakot sa Kin at habang buhay na pandirian mo ako. Naiintindihan mo ba ako Kara, ha? Galit na lintayan ito. Stop crying Kara. Please, maya-maya ihuminahon ang tinig nito. Sunod-sunod na pagsinghot lamang ang ginawa ko habang nakayuko sa harapan ng lamesa. Sa halip na pakinggan siya, umiyak na naman ako. I said stop crying Kara. Nagsisimula na naman akong marindi sa iyo, anya sa nagpipigil na boses. Pero ano ang magagawa ko? Kahit anong pigil ko sa pag-iyak ay lalo lang siya lumalabas sa lalamunan ko. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hawakan sa kamay at hilahin pabalik sa kwarto. Nagpumiglas ako pero mas malakas siya, kaya wala rin akong nagawa. Ayaw mo talaga tumigil? Pwes sige, pagbibigyan kita, Anya. Huwag po please. Huwag po, parang awa niyo na po. Patuloy na pagpupumiglas ko sa kanya. Pagkapasok namin sa loob ng kwarto agad niya akong itinapon sa ibabaw ng kama. Maya-maya pa ay mabilis niyang hinubad ang damit at pantalon niya, kung kaya i-boxer na lamang ang naiwan sa katawan niya saka ito sumampa sa higaan at kinubabawan ako. Hayop ka bitawan mo ako, sigaw ko at ubod lakas na itinutulak siya palayo sa Kin, hayop ka. Tulong! Tulungan niyo ako. Mamaaad. Sigaw kong muli ngunit bigla niyang sinilyuhan ng halik ang aking mga labi. Nagprotesta ako sa bawat halik niya sa Kin. Panay ang pumiglas at baling ng ulo ko para makawala sa mga halik niya, ngunit mas lalo niya lamang hinihigpitan ang pagkakahawak sa pangako. Ang mga kamay ko na parehong nasa gilid ng ulo ko at mahigpit na hawak ng isang kamay niya. Ang katawan ko na ipit dahil sa pagkakadagan niya. Ang mga labi niyang ayaw pakawalan ang mga labi ko. Nakatikom lang ang bibig ko habang patuloy na lumuluha. Hanggang sa maging banayad na ang paghalik niya sa Kin. Makalipas ang ilang segundo ay naramdaman ko ang paglayo niya sa Kin. Sabi ko naman sa iyo tumigil ka sa kakaiyak mo para hindi kita maparusahan ng ganito, Anya. Ginagalit mo ako Kara kaya kasalanan mo rin kung bakit ko nagagawa to sa'yo. Seryosong saad nito sa Kin. Medyo lumuwag ng kaunti ang pagkakahawak niya sa mga kamay ko na nasa uluhan ko pa rin hanggang ngayon. Pero ang katawan niyang nakadagan sa Kin ay mas lalo niya pang ipinagdiinan sa katawan ko. Kara, sobrang pagtitimpi at pagpipigil na ang ginagawa ko para hindi ka magalaw, Anya at nagpakawala ng malutong na mga mura pagka nagtagis ang mga bagang at pumikit ng mariin. Maya-maya ay nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. But I think can't control myself right now. I'm sorry, sad nito. Hindi ko alam kung bakit parang pakiramdam ko biglang nawala ang takot at galit sa Kin nang maramdaman ko itong kakaibang init na sumibol sa buo kong katawan. Init na hindi ko maipaliwanag kung ano ba ang tawag doon. Dumampi ulit ang labi niya sa mga labi ko. Masuyo. Magaan. Mainit na pakiramdam ko na sasabik ako. Buong buhay ko, 21 years na pamumuhay ko sa mundong ito. Ni minsan hindi ko pa naranasan ang ganitong klaseng halik. Alam kong hindi ko siya maikukumpara sa kahit anong klaseng halik na natikman ko noon, pero alam ko sa sarili ko na ito yung pinakamasarap na halik. Basta ko na lang ninamnam ang mga labi naming magkahinang. Ah fuck Kara, tila nahihirapang sambit nito nang bumitaw ito sa mga labi ko. Mas lalo kitang kailangan ngayon, Anya. Ramdam ko ang maumbok at matigas na bagay na iyon sa pagitan ng mga hita ko. Ito na naman yung bagong pakiramdam sa buong buhay ko na para akong na-excite sa mga posibleng mangyari. Kara mali ito. Hayop ang lalaking ito kaya dapat hindi ka magpadala at magpaubaya.
Hindi mo siya kilala. Paalala ko sa aking sarili. Pero paano, gayon ang iba naman ang sinasabi ng katawan ko. Iba ang epekto nito sa katawan ko ngayon. Nag-iinit ako na parang ewan. Kara please, may pagsusumamo sa tinig nito habang matamang nakatunghay sa kin ang malamlam na mga mata niya. Please. I'm begging you. Hindi ko na mapigilan. Fuck, tiimbagang na pagmumura nitong muli. Please. Promise hindi ka magsisisi after tonight. Pagbigyan mo lang ako Kara, Anya. Hindi ko magawang sumagot sa kanya. Kasi alam kong mali ang lahat ng ito. Kanina lang ay umiiyak ako at nagmamakaawa na pakawalan niya ako. Sobrang galit at pagkamuhi ang nararamdaman ko sa kanya kanina, pero ngayon bakit biglang nag-iba ang lahat? Bakit pakiramdam ko gusto ko rin ang gusto niyang gawin sa akin? Napailing ako ng sunod-sunod habang humihikbi. Ayoko po sir. Mas nanaig ang gusto ng puso ko kaysa sa gusto ng katawan ko. Pilit ko siyang itinutulak sa ibabaw ko pero mabigat siya at wala atang balak na umalis doon. Kara ni. Anya pagko ay walang paalam na siniil ng mariin na halik ang aking mga labi. Nagising ako kinabukasan na sobrang sakit ang buong katawan ko. Iginala ko ang aking paningin sa buong paligid. Naalala kong bigla wala pala ako sa bahay. Wala ako sa kwarto ko kundi nasa bahay ako ng isang demonyo. Wala sa sariling napabangon ako bigla para lamang mapagtanto kung wala akong suot ni isang damit, tanging nakatabing lamang sa katawan ko ay ang makapal na kumot. Kikilos na sana ako nang biglang kumirot ang parteng gitna ng mga hita ko. Napangiwi ako sa sakit. Ganon na lamang ang pagluha ko nang bigla kong maalala ulit ang mga nangyari kagabi. Wala na. Nakuha niya na pala ako. At dahil na rin yon sa kagustuhan ng katawan ko kagabi. Hindi ako nakapagpigil at kagaya niya ay tinubuan na rin ako ng init at mapanlin lang na pakiramdam sa katawan. Pero kahit ganon dapat hindi pa rin sana ako nagpadala. Dapat hindi ako nagpaubaya. Napahikbi na lamang ako ulit sa mga posibilidad na pumapasok sa isip ko. Sa aking muling pag-iyak at paghikbi ay muli kong nasilayan ang taong kinasusuklaman ko. Ang taong may kasalanan kung bakit ako nalagay sa ganitong sitwasyon. Iniluwa ito ng pinto. Kara ni. Seryoso akong napatingin sa mukha niyang nakangit sa kin, maya-maya ibiglang naglaho ang mga ngiti na iyon sa mga labi niya. Hey! What's wrong, Kara? Tanong nito sa kin saka lumapit sa pwesto ko. Agad naman akong lumayo sa kanya. Kagaya na ng dati ay nagsumiksik ako sa gilid ng kama. Please po pauwiin mo na ako sa mama ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Nakuha niyo naman na po ang gusto niyo, hindi ba? Parang awa niyo na po, sir. Pagsusumamo ko sa kanya sa gitna ng mga paghagulhol ko. Napatuon ang kamay nito sa ulo niya saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Kara, I told you already that I can't take you back home. You're mine now. So it's either you want to stay here with me or not. There's nothing to change. And besides, I thought you liked what we did last night. Malumanay na saad nito habang matamang nakatitig sa mga mata ko. Ramdam ko na naman ang muling paghapdi sa mga mata ko. Mga luhang wala na naman atang balak na humupa sa pagpatak. Please po. Kara, please stop crying. Please. I can't see you crying. Tumingin ako ulit sa kanya ng seryoso. Then let me go home. Kara ni. Tila nahihirapang saad nito. Tumingala ito sa kamuling nagpakawala ng mas malalim at mabigat na buntong hininga. Get dressed and go downstairs. You need to eat. Saka ito humakbang papalabas ng kwarto. Bakit ba wala siyang awa sa akin? Kung ayaw niya akong nakikitang umiiyak, bakit hindi niya na lang ako palayain at iwi sa bahay namin? Sa pagod ko kakaiyak. Muli akong nakatulog sa gilid ng kama. Muli lang ako nagising nang may maramdaman akong masuyo at magaan na kamay na humahaplos sa mukha at buhok ko. Napamulat akong bigla. I've been waiting for you downstairs. Hindi ka pa ba gutom? Tanong nito sa kin habang sumisinghot. Hindi ko alam, sa pangalawang pagkakataon parang pakiramdam ko na wala ulit ang galit ko sa kanya nang makita ko ang mga luha niyang nag-uunahan sa pagpatak mula sa mga mata niya. Imbes na umalis, umatras at lumayo mula sa kanya,
Nanatili akong nakahiga sa pwesto ko at hinayaan siyang gawin ang ginagawa niya. Bakit parang nakikita ko sa mga mata niya ang labis na paghihinagpis at kalungkutan? Wala akong mabakas na galit at pagnanasa sa mga mata niya sa mga sandaling iyon. Ibang-iba noong unang beses ko siyang makita. Sir. Tawag ko sa kanya sa nautal na boses. Malfoy. I'm Malfoy Ferrer. Saad nito at nagpakawala ng maliit na ngiti sa kin. Hinalikan ako nito sa noo ko saka ito yumuko at niyakap ako ng mahigpit. Please Kara, don't leave me. I'm begging you. Ikaw na lang ang mayroon ako ngayon. Bulong nito sa punong tainga ko bago ako muling halikan sa buhok ko at pakawalan mula sa mahigpit niyang yakap at tumayo. Go, take a shower. Get dressed and go downstairs. Hihintayin kita. Saka ito tumalikod sa kin at lumabas ng kwarto. Bakit ganon? Imbes na muling magalit ako sa kanya, bakit parang awa ang nararamdaman ko ngayon para sa kanya, kahit pa sabihing sobra ang kasalanan niya sa kin dahil sa mga ginawa niya. Dahil gutom na rin ako. Pinilit ko na lamang bumango sa kama saka pumasok sa banyo at naligo. Pagkatapos ay nagbihis ako. Wala naman akong damit dito kaya kumuha ako ng damit niya sa kabinet saka nagparama ako. Dahan-dahan pa akong naglakad papasok sa kusina niya. Mas lalo lang akong nagutom nang maamoy ko ang mabango at masarap na pagkain. Don't worry, I can take care of your daughter. No, she's fine, I think so. No worries. Okay, bye. Dinig kong saad niya. May kausap pala siya sa kanyang cellphone. Humarap naman ito sa pintuan ng kusina, kaya muling nagtama ang mga mata namin. Nandyan ka na pala. Come here, Kara D. Naglakad ito papalapit sa kin saka ako, hinawakan sa kamay at inakay palapit sa lamesa. Pinaghila pa ako nito ng upuan bago siya umupo sa kanyang pwesto. I talk to your mom, anya saka nagpakawala ng buntong hininga. Kara, I told you last time na ibinigay ka sa kin ng mama mo bilang kapalit sa utang niya sa akin. And that's true. I don't know her reason but do know the fact that you're mine now. I'm hoping that one day, kakausapin mo rin ako, malamlam ang mga matang nakatitig ito sa kin. Maya ihuminto ito sa pagsasalita nang makita niyang nakatitig lang din ako sa kanya. Okay, let's eat first. May ipapakita ako sa iyo mamaya, anito at nagsimula na rin kumain. Nang hindi pa rin ako kumikilos sa pwesto ko, muli itong nag-angat ng mukha at tiningnan ako. Eat Kara, saad nito at mumiti sa kin. Pagkatapos naming kumain nakaupo pa rin ako sa aking pwesto, habang siya naman ay abala sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin at naghugas din nakatingin lamang ako sa likod niya habang abala siya. Pinakikiramdaman ko ang bawat kilos niya. Ganon din ang sarili ko. Wala na ba talaga yung galit ko sa kanya? Bakit parang pakiramdam ko talaga ay puro awa ang nararamdaman ko ngayon sa kanya, lalo na kapag tititig siya sa mga mata ko? Wala na yung galit na galit niyang mga mata tuwing tititig siya sa kin. Iyong boses niyang dati ay isang bangungot sa kin kapag naririnig ko, ngayon parang biglang nag-iba. Lahat parang biglang nag-iba. Kara ni. Tawag nito sa kin, hindi ko na malayan na kanina pa pala siya tapos sa ginagawa niya. Nakatitig lang ako sa mukha niya. I said if you're okay. Tanong nitong muli pagkway naglakad papalapit sa pwesto ko. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Hey! Come here, may ipapakita ako sa'yo, Anya. Para akong bano na sunod-sunuran sa kanya ngayon. Samantalang isinusumpa ko naman siya ng una pa lang. Hinawakan niya ang kamay ko saka ako, hinila palabas ng kusina at pumasok sa sala. Ngayon ko lang napagtanto na malaki at maganda pala ang hawla niya. Malinis. Kompleto sa gamit. Lalaking-lalaki ang pinaghalong kulay itim at gray na pintura. Sit here, may kukunin lang ako sa kwarto, anito at umalis sa harapan ko upang magtungo sa kanyang silid. Tahimik lamang akong umupo sa sofa. Inilibot ko ang aking paningin sa buong kondo niya. Maya-maya naramdaman ko na lang ang pagupo niya sa tabi ko. Napalingon ako sa kanya at nakita ko ang dala niya. Isa itong photo album. Nakakunot noo akong napatingin sa hawak niya. Humarap ito sa kin. Hindi ko alam kung tama bang ipakita ko to sa'yo ngayon, kasi ito yung pinakaayaw mo sa lahat. Seryoso at malumanay na saad nito sa kin. Ano ba ang sinasabi niya?
Walang ekspresyon na lumabas sa mukha ko. Nakatitig lamang ako sa kanya. Nasalap niya ang photo album na iyon. 5 years ago. Alam ko wala kang maalala Kara dahil sa aksidenteng nangyari sa iyo noon. Napakunot noo akong muli nang marinig ang sinabi niya. Aksidente. Ako. Aano pong aksidente? Tanong ko sa kanya. Curious ako sa naumpisahan niyang kwento. Kasi wala namang naikwento si Mama sa akin tungkol dito. Tungkol sa aksidente na sinasabi niya. Narinig ko pa ang malalim at mabigat niyang buntong hininga. 5 years ago, kasama kitang magpunta sa private island na pagmamayari ng pamilya ko. 2013 dyan 25 is our wedding date. Napatanga ako sa narinig ko mula sa kanya. Mas lalong nangunot ang noo ko. Wedding day? Gusto ko sana magsalita pero hindi ko magawa. Gusto kong malaman ang lahat. Dahil wala talaga akong alam sa mga sinabi niya ngayon. Ang tungkol sa aksidente at kasal na sinasabi niya. After our wedding, I decided na doon sa isla tayo mag-honeymoon before we flew to the Vic for good. I know na noon pa man tutol ka na sa akin at sa kasal natin. Well, hindi kita masisisi kung napilitan ka lang dahil ikaw ang ginawang pambayad utang ng pamilya mo sa akin. I know you hated me that much ever since. Lalo pa noon nang malaman mong ikakasal ka sa akin, kahit ilang beses kang nagmakaawa sa akin na huwag kong ituloy ang kasal, kasi may mahal kang iba pero hindi kita pinagbigyan. Kasi mahal kita. Mahal na mahal kita Kara na hindi ko magagawang ipamigay sa iba ang babaeng mahal ko. Nakita ko ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha sa mata niya. Ito palang ata ang lalaki na nakita kong umiyak sa harap ng babae. Sa harapan ko. Lagi tayong nag-aaway kasi lagi mong isinusumbat sa akin na kasalanan ko lahat. Nawala ang mahal mo dahil sa akin, nawala lahat ng kalayaan mo dahil sa akin. Yan ang lagi mong sinasabi sa akin noon pa man. Akala ko noon nang maikasal tayo ako na yung pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Dahil sa wakas nasa akin na ang mahal ko. Nasa akin na lahat ng gusto ko, pero mali pala ako Kara. Ayoko na masaktan ka, ayoko na nakikita kang umiiyak. Pero dahil sa akin nagkakaganyan ka. Hanggang sa hindi ko na kinaya ang lahat ng pag-aaway natin. I left you alone on that island. Kasi yun naman ang gusto mo, ang mapag-isa ka. Ni hindi mo ako kinakausap kahit titigan man lang. Ramdam ko ang pandidiri mo sa akin tuwing magkasama tayo. I went to Vic alone. Iniwan kita kasi inisip ko na iyon ang gusto mo at iyon ang magpapagaan ng loob mo. 1 taon Kara, tiniis ko ang 1 taon na malayo sa'yo, pero hindi ko naman inisip na sa loob ng 1 taong pagkakalayo ko sa'yo ay mas mapapalayo ka pa sa akin ng tuluyan. Umuwi ako rito para kausapin ka ulit. Para humingi ulit ng chance sa'yo na maging okay ang kasal natin. But there is no Kara on that island na iniwan ko noon. Tumakas ka sakay ng barko pa uwi ng Cebu. Sa kasamaang palad nagkaroon ng aksidente ang barko. Isa ka sa mga nawalang pasahero noon. Ilang araw at linggo ang hinintay ko para lang makita ka ulit. One day, saw you in the hospital bed, walang malay. Pero masaya ako kasi finally nakita kita ulit. Sobrang akong nasaktan Kara, kasi dahil sa akin muntikan ka nang mawala. Hindi ko kakayanin kung tuluyan kang mawawala sa akin. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata niya at sa boses niya habang nagkukwento sa akin. Wala nga akong maalala sa lahat ng mga sinabi niya sa akin ngayon. But didn't expect na malalagay ka sa ganitong sitwasyon. You have this temporary amnesia. Ilang buwan ang hinintay ko para magising ka ulit, but I was disappointed na mas lalo kang natakot sa akin. Sobrang sakit para sa akin Kara. Sobrang sakit na kahit kailanman hindi mo ako matatanggap bilang asawa mo o bilang ako, Anya. The night na dinala kita rito, hindi yon ang balak ko. Hindi ko balak na saktan ka o gawin yung mga ginawa ko sa'yo. Lalo pa nang makita ko sa'yo kung gaano ka katakot sa akin noon. Iyong pagmamakaawa mo sa akin na pakawalan na kita. I'm sorry. Hindi ko na kasi alam kung ano ang gagawin ko para kahit ngayon lang maging akin ka. Kahit ngayon lang Kara. Totoo na naglabas ako ng malaking pera para lang maging akin ka. Pero kung ayaw mo talaga sa akin, hindi na kita pipilitin. Gusto ko lang na malaman mo ang lahat Kara. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal at handa akong gawin lahat para sa'yo. Kung ikasasaya mo ang pagkawala ko gagawin ko. I'm sorry again,
Patuloy na saad nito habang naglalandas ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ko na malaya na pati rin pala ako umiiyak na habang naririnig ko ang mga sinasabi niya. Bakit nararamdaman ko ang sakit sa dibdib ko ngayon? Totoo nga kaya ang lahat ng ito? Baka nga, kasi kagaya ng sabi niya I have a temporary amnesia. Habang nakikita ko siyang umiiyak may kung anong kumikirot sa puso ko. Ganon ba talaga lahat ang pinagdaanan namin noon? Here you can use this para malaman mong nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Anya at iniabot nito sa Kin ang hawak niyang photo album. Aalis ako. Okay lang sa Kin kung pagbalik ko wala ka na. Binibigay ko na ang kalayaan mo Kara. Kahit masakit. Mahal na mahal kita lagi mong tatandaan yan. Tumayo ito saka tumalikod na sa Kin at walang paalam na lumabas sa kondo niya. Tahimik lang ako habang tinitingnan ko isa-isa ang mga picture na nasa photo album na ibinigay niya sa Kin kanina. Ako nga ito. Mula sa prenup ng kasal hanggang sa kunan din ng picture ang ibang mga gamit na susuotin namin. Ako na naka-wedding gown habang naglalakad sa mahabang pulang carpet. Ang lalaking kakakitaan ng kakaibang saya at ngiti sa mukha at mga labi habang naghihintay sa Kin sa harap ng altar. Napukaw din ang atensyon ko sa isang malaking larawan. Siya habang nasa likod ko at nakayakap ang mga braso sa baywang ko. Ang ngiti niyang abot sa mga mata. Habang ako pilit nang umingiti sa harap ng kamera. Napaiyak akong lalo habang isa-isa kong pinagmamasdan ang mga larawan na iyon. Ano nga ba ang nakaraan ko para saktan ko siya ng ganon? Hindi ko man maalala ang lahat. Hindi man ako magtanong sa kanya, pero kita ko sa mga mata niya kanina ang sobrang lungkot, pangungulila at higit sa lahat ang sobrang sakit na iniinda ng puso niya. Impit akong lumuha. Sobrang sakit ng dibdib ko, ramdam ko yung sakit na hindi ko alam kung bakit. Sakit kasi naaawa ako sa kanya. Hindi ko na naman namalayan na nakatulog ako ulit sa sofa habang yakap-yakap ko ang photo album na iyon. Nagising lang ako nang maramdaman kong may mga matang nakatitig sa Kin. Unti-unti akong nagmulat ng mata para lang makita ko siya na nakaupo sa gilid ng center table habang matamang nakatitig sa Kin, mga matang nakatitig sa Kin na puno pa rin ng lungkot at ngayon ay hilam na naman ng mga luha. Bakit hindi ka umalis? Tanong nito sa namamaos na boses habang sumisinghot at nagpupunas ng mga luha niya. Umupo ako sa sofa upang harapin siya. Tinitigan ko siya. Magulo ang may kahabaan niyang buhok. Namumula at namamaga ang malalalim niyang mga mata. Medyo tumutubo na rin ang mga balbas sa mukha niya. Nahahabag ako sa kanya. Naaawa ako sa hitsura niya. Hindi mo akalain na ang isang ganito kagwapong nilalang ay sobra palang nasasaktan ang kalooban dahil sa pagkabigo sa minamahal. Sabi mo ipinangbayad ako ni Mama sayo. Malumanay na saad ko sa kanya. Yeh! First time I saw you, aaminin kong nagka-interest agad ako sa'yo. I talk to your mom right away. Sabi ko, wala na siyang babayarang utang sa Kin, basta ibigay ka lang niya sa Kin kapalit lahat ng utang nila. Hindi siya pumayag no ng una. But few days after, she approached me again. She needs money kaya payag na siya sa gusto ko. I gave what she wanted para lang maging akin ka. Matamang nakatitig ito sa Kin kung kaya't nababanaag ko pa rin sa mga mata niya ang sakit at hirap habang napapaliwanag ito. Ito na naman ang paglandas ng mga luha sa mata ko. Katulad niya ay umiiyak na rin ako sa harapan niya. Noong araw na inihatid ka ng mama mo sa office ko, sabi mo tutol ka kasi mahal mo ang boyfriend mo. Gustong-gusto kita Kara, masihado akong desperado noon ng mga panahong iyon, kaya lahat ginawa ko para lang maging akin ka. Kahit nagmumukha na akong tanga sa harap ng maraming tao, tuwing ipagtatabuyan mo ako, at mas pipiliin mo pang sumama sa lalaking iyon. Tinanggap ko lahat ng kahihiyan, nilunok ko pati pride ko para lang umasa na isang araw, ako naman. Ako naman ang pipiliin mo. Nasa Kin ka naman lalapit at sasama. Kara, lahat ng iyon ginawa ko para sa iyo kasi noon pa man mahal na kita. Na kahit paulit-ulit mo man akong ipagtabuyan at paulit-ulit mo akong talikuran, na kahit ilang beses man akong mabigo at masaktan, ayos lang. Ayos lang Kara kasi hindi naman ako nawawala ng pag-asa, patuloy akong umaasa at nangangarap na darating din ang araw na ako naman, ako na talaga, nakusa ka ng lalapit sa Kin at sasama. Umaasa na magagawa mo na ring sabihin sa Kin ang mga katagang inaasam ko. Na mahal mo na rin ako.
Na ako na ang pinipili mo at hindi na siya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mas lalo akong naiyak. Mas lalong lumakas ang paghagulhol ko. Kita ko ang mabilis na pagtaas-baba ng mga balikat niya dala sa malakas na pagyak. Sobrang bigat na ng dibdib ko habang nakikita ko siyang sobrang nagdudusa at nasasaktan. Anong klaseng tao ba ako? Bakit ko hinayaan na masaktan ang lalaking ito na wala naman ibang ginawa kundi ang mahalin lang ako? Ang laki ko palang tanga noon. Nasa harapan ko na ang taong tapat na nagmamahal sa akin at handang gawin ang lahat pero binaliwala ko lang siya. Nasaan ang lalaking mas pinili ko noon? Ang lalaking sinasabi kong mahal ko noon. Wala siya, hindi ba? Pero itong lalaking ito, siya ang lalaking nasa harapan ko ngayon na kahit ilang beses ko nang nasaktan ang puso at damdamin niya, ito siya at patuloy na minamahal ako. Wala akong magawa kundi umiyak lang din dahil kahit ako man hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Kara, please. Please stop crying, Kara. I don't want to see you crying, please. Mas lalo lang ako naiyak. Siya itong sobrang nasasaktan dahil sa akin pero ako pa rin ang iniisip niya at ayaw niya akong makitang umiiyak. Kung umiiyak ka dahil naaawa ka lang sa akin, you don't need to, Kara. Pinapalaya na kita kahit masakit at mahirap. The door is open at hindi kita pipigilang umalis. Just go, Kara. I'm setting you free. Ayoko lang na patuloy kang nasasaktan dahil sa akin. Sobrang sakit na ang binibigay niya sa puso ko. Hindi ko na talaga kaya. Sasabog na ako sa sobrang sakit at bigat ng dibdib ko. Tumayo ako sa sofa at dali-daling lumapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon sa dibdib niya patuloy na umiyak. Pareho kaming napahagulhol ng malakas. Ramdam ko ang pagganti niya ng yakap sa akin, yakap na kaihigpit. Everybody okay yun mo si? Tanong nito sa akin at inabot ang isang baso ng tubig. Tumango ako sa kanya bilang tugon habang nakaupo sa dulo ng sofa. Umupo rin siya sa kabilang dulo niyon. Katahimikan ang bumalot sa pagitan namin. Maya-maya ilumingon ako sa kanya. I'm sorry, T. Mahinang saad ko sa kanya pero sapat na iyon para marinig niya ng malinaw. Nagbaling ito ng tingin sa akin, walang ekspresyon sa mukha at mata niya ang makikita. You don't need to, Kara. I'm setting you T. I choose to stay here kahit wala akong maalala sa lahat ng mga ipinagtapat mo sa akin kanina. Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Hindi ko man alam at hindi man ako sigurado kung alin at kung ano ang totoo sa lahat ng mga nangyari sa atin noon, sapat na para sa akin iyong sakit at mga luhang nakita ko sa mga mata mo. Iyong bigat ng kalooban mo para maramdaman ko iyong sakit dito sa puso ko. Nasasaktan ako kasi nararamdaman kong totoo. Totoo na ako ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. I'm sorry kung masyado kitang nasaktan noon. Kung hindi ko pinahalagahan at binaliwala ko lahat ng pagmamahal mo para sa akin. I'm sorry for causing you so much pain. Ayoko nang umiyak eh. Sobrang sakit na kasi sa mga mata at ng lalamunan ko. Pagod na ako kakaiyak. Suko na rin ata ang luha sa mata ko sa sobrang dami na nitong nailuha kanina at sa mga nagdaang araw. Pero siguro kaya nangyari to lahat kasi may dahilan. Siguro ito na yung tamang panahon para humingi ako sa iyo ng tawad at pagbayaran ko lahat ng mali at kasalanan ko sa iyo. Hindi mo kailangan na pagbayaran ang lahat ng sakit na naidulot mo sa akin noon, Kara. Alam ko naman na hindi mo sinasadya yon. Hindi mo rin ginusto yon. Sinunod mo lang ang sinasabi ng puso mo na mas magiging masaya ka kung pipiliin mo ang taong mahal mo. Kung ako ang nasa sitwasyon mo noon, pareho lang din ang gagawin ko. I'm sorry kung naging makasarili man ako. Mahal lang talaga kita. Bakit kasi napaka-unfair ng mundo? Bakit kailangan pang may masaktan kung ang intensyon lang naman nila ay magmahal at iparamdam sa taong iyon ang tunay na nararamdaman at pagmamahal nila? Hindi ba pwedeng kung mahal o gusto mo ang isang tao ay ganon din dapat ang maramdaman niya para sa iyo? Para masaya lang at wala nang iiyak at masasaktan dahilan sa pag-ibig na yan. Siguro nga masyado lang ako nabulag sa pagmamahal ko doon sa taong sinasabi kong mahal ko noon. Na kahit ilang beses na akong makasakit ng damdamin ng ibang tao, ay okay lang sa akin, basta ang mahalaga ay masaya ako sa piling ng mahal ko. Siguro nga ganun talaga ang pag-ibig. Hindi sa lahat ng oras at panahon na kapag mahal mo ang isang tao ay dapat mahal ka rin niya. Na kapag gusto mo ay dapat gusto ka rin niya.
Ganon ang buhay. Hindi sa lahat ng oras o panahon ay masaya ka lang. Hindi sa lahat ng oras o panahon ay nakangiti at tatawa ka lang. Darating din ang panahon na tatangis ka dahil sa sobrang sakit at bigat na mararamdaman ng iyong puso. Maybe it's not too late to start for our new life, right? Mapapatawad mo pa ba ako? Tanong ko sa kanya. Napatingin naman ito ng diretso sa mga mata ko. Mga matang malamlam na ngayon hindi ko mabasa kung ano ba talaga ang nilalaman. Ikinasal na tayo hindi ba? Tanong ko ulit sa kanya kahit tapos ko naman na makita ang photo album na ibinigay niya sa akin, tumango naman ito. Mahal kita Kara, kahit kailan hindi ako magtatanim ng galit o sama ng loob sa'yo. Kaya hindi mo na kailangan na humingi ng tawad. Pero gusto ko. Gusto kitang makilala. I want to make things right. Nakatitig lang ako sa mukha niya. Maya-maya ay unti-unting lumiwanag iyon. Unti-unting nawawala ang lungkot at sakit na nakikita ko sa hitsura at mga mata niya. Umiti ito sa akin ng bahagya. Sigurado ka Kara? Paninigurado nitong tanong sa akin, umusod ako ng upo malapit sa kanya. Minsan na akong nagkamali noon kaya sigurado na ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit biglang kumilos ang kamay ko at humawak sa kamay niyang nasa tuhod niya. Masuyo ko iyong pinisil. Napatingin naman siya sa mga kamay naming magkasalikop pagko ay tumingin ulit sa akin at mumiti. Tulungan mo akong maalala ang nakaraan ko. Para mabigyan ng sagot ang lahat ng mga tanong na naglalaro sa isipan ko ngayon. Please, T. Pagsusumamo ko sa kanya. Nagulat naman ako sa sunod na ginawa niya sa akin. Umayos ito ng pagkakaupo at humarap sa akin, pagdakay bigla akong niyakap ng mahigpit. Thank you, Kara. Thank you for staying here with me. Thank you for choosing me kahit ngayon lang. Mahal na mahal kita, Kara. I love you so much. Saad nito habang banayad na humahagod ang kamay sa likuran at sa buhok ko. Ramdam ko ang paulit-ulit na paghalik niya sa ulo ko. Ang mainit at mahigpit niyang yakap sa akin. Hindi ko naman magawang sumagot sa kanya, kasi kahit ako, hindi ko rin alam kung ano ba ang dapat na sagot sa mga binitawan niyang salita. Napabitaw ako sa pagkakayakap sa kanya nang biglang tumunog ang cellphone niyang nasa bulsa ng kanyang pantalon. Sumisinghot pa itong dinukot niya iyon at tiningnan ang screen bago iyon sinagot at dinala sa kanyang tainga. Hello. What? I thought we had this clear conversation about that concern. Yeah. Okay, just give me a minute and I'll be there. Anito sa kapinatay ang tawag mula sa kabilang linya. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng lungkot nang malaman kong aalis siya. Akala ko kasi makakapag-usap pa kami ngayon. I have an emergency meeting at the office. I'll be back. Saglit lang ako roon. Just wait for me, okay? Saad nito. Napatango na lamang ako kasabay ang pagguhit ng pilit ng ngiti sa mga labi ko. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at naglakad papasok sa kwarto, magbibihis ata. Maya-maya nakatunga nga lang ako sa kawalan nang bigla kong marinig ang boses niya sa harapan ko. Please, stay and wait for me, okay? Masuyong saad niya saka ako, hinalikan sa noo at niyakap. I will. Hihintayin kita. Nakangiting sagot ko sa kanya. Nakita ko naman ang pagguhit ng ngiti sa mga labi niya nang kumalas ito sa akin. Matamis na ngiti na ngayon ko lang nakita sa kanya. Banayad na humaplos ang kamay niya sa mukha ko bago tuluyang tumalikod sa akin at lumabas ng kondo niya. Pakiramdam ko gumaan ang dibdib ko ngayon. Para akong nabunutan ng malaking tinik sa puso ko. Dati kasi ramdam kong laging puno ng problema at lungkot ang buong pagkatao ko. Tama lang naman siguro ang ginawa ko, hindi ba? Ang manatili sa tabi niya ngayon. Para mabayaran ko lahat ng kasalanan ko sa kanya at para na rin makabawi sa pagkukulang ko sa kanya bilang asawa niya. Hindi naman masama kung bibigyan ko ng pangalawang pagkakataon ang mga sarili namin na maging masaya, hindi ba? Ito na siguro ang tamang panahon para maging okay na kami. Wala naman akong magawa rito sa kondo niya habang naghihintay sa pagdating niya, kaya inubos ko na lang ang oras ko sa pagtingin-tingin ng mga picture namin sa photo album niya. Hindi ko na namalayan ang oras. Nakatulog ulit ako sa sofa. Naalimpungatan lang ako ng pakiramdam ko ay lumulutang ako at may matigas na mga braso ang nakapulupot sa baywang ko.
Pagmulat ko ng aking mga mata ay nakita ko siyang nakatingin sa Kin habang dahan-dahan na naglalakad papasok sa kwarto. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Nakapilig ang ulo ko sa dibdib niya, kaya rinig na rinig ko ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Amoy ko rin ang panlalaki niyang pabango. Hindi masakit sa ilong. I'm sorry kung nagising kita sa pagkakatulog mo. Saad nito saka ako, dahan-dahan na ibinaba sa kama ng tuluyan na kaming makapasok sa silid niya. No, it's okay. Ngayon ka lang. Tanong ko sa kanya habang inaayos nito ang kumot sa katawan ko. Yeh! I'm sorry if I'm late. Nakatulog ka na kakahintay sa Kin. Okay lang. Kumain ka na ba? Hindi ko alam pero ang sarap pala sa pakiramdam na ganito kami ngayon. Kanina at kahapon lang nag-iiyakan kaming pareho at puro galit ang nararamdaman ko sa kanya, pero ngayon para akong umaasta na asawa niya. Well, asawa ko naman talaga siya. Iyon ang pagkakaalam ko. Mumiti ito sa Kin saka ako hinalikan sa pisngi ko. Tapos na. Ikaw? Nagugutom ka ba? Gusto mo ipagluluto kita ng dinner? Hindi na. Busog pa naman ako. Magpahinga ka na. Okay. Good night, Kara. Anito at hahakbang na sana palabas ng kwarto pero tinawag ko siya. Malfoy. Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Sa couch na ako matutulog. Ikaw na dyan. Bakit doon? Malaki naman ang kama mo. Share na tayo. Tinapik ko pa ang kabilang side ng hinihigaan ko para palapitin siya. Kita ko naman ang pag-aalangan sa hitsura niya. Kahit ako nahihiya rin sa kanya at kinakabahan na tumabi sa kanya pero wala naman akong magagawa. Mag-iinarte pa ba ako Nakuha na nga niya ako. Come here, tabi na tayo. Nakangiting saad ko sa kanya kahit yung totoo sobrang kaba ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ang kabog ng puso ko. Sobrang bilis na para bang na-excite ako na makakatabi ko siya sa pagtulog ngayon. Mumiti naman ito ulit sa Kin. Are you sure, Kara? Yeh! Halika na, alam kong pagod ka na rin. Umayos ako sa pagkakahiga para magkasiya kami sa kama. Naglakad naman ito pabalik. Sige, matulog ka na. Maliligo lang ako. Good night, Kara. Saka ito pumasok sa banyo. Nakatalikod ako sa pwesto niya at sa may pintuan ng banyo. Maya-maya ay naramdaman ko ang pagbukas noon at naamoy ko ang mabangong amoy ng sabon na kumakapit sa katawan niya. Nakakatuksong lumingo sa kanya. Mas lalo akong kinabahan nang maramdaman kong lumubog ang kabilang parte ng kama, senyales na humiga na rin siya sa tabi ko. Pigil ko pa ang paghinga ko, ewan ko ba kung bakit. Masyado akong natetense ngayon dahil sa kanya. Wala na yung kaba at takot ko dati sa kanya tuwing lalapit siya sa Kin. Pero kakaibang kaba naman ngayon ang nararamdaman ko dahil sa kakaibang pakiramdam sa kaloob-looban ko. Hindi ata ako makakatulog nito ngayon. Nawala na yung antok ko kanina. Good night, Kara. Halos mapatalon pa ako sa kama nang marinig ko ang boses niyang sobrang lapit sa puno ng tainga ko. Nagulat ako sa kanya. Maya-maya ay naramdaman ko na naman ang paglapat ng mainit at malambot niyang mga labi sa pisngi ko. Sasagot ba ako o hindi? Sa huli hinayaan ko na lamang siya. Ilang minuto na ang nakakalipas pero hindi na ako dalawin ng antok ko. Dilat na dilat ang mga mata ko. Ang diwa ko ay naglalakbay sa ibang dimensyon. Ramdam kong kumilos ang katabi ko. Hindi rin ata makatulog kagaya ko. Are you still awake, Kara? Rinig kong tanong niya. Lilingon sana ako sa kanya pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi na rin ako sumagot at pumikit na lamang at nagkunwaring tulog na. Can I come closer? Can I hug you? I can't sleep. Dinig kong dagdag niya pa sa sinabi niya kanina. Shit, Kara, ano ba, sumagot ka? Para ka ng pipi dyan at hindi ka na makapagsalita. Anang aking isipan. Paano, inuunahan talaga ako ng kaba ko. Mas lalo lang nagwala ang dibdib ko nang maramdaman ko ang marahan niyang paghila sa baywang ko maya-maya. Hinapit niya ako papunta sa kanya. Napapikit ako ng mariin at nagtulog-tulugan ulit. Sa pangalawang pagkakataon ay nandito ulit ako sa dibdib niya. Dinig na dinig ko ang malakas ng pagkabog ng kanyang puso. Pareho lang pala kami. At ang sarap pala makulong sa mga bisig niya.
Good night, Karadi. Saad nito sa kahinalikan ako sa noo. Good night din, Malfoy. Sagot ko. Nagulat ako bigla. Dapat sa isipan ko lang iyon pero lumabas pala sa bibig ko. Narinig ko na lang ang mahina niyang pagtawa at lalo akong niyakap ng mahigpit. Nabuking katuloy Kara, nakakahiya ka. Let's sleep, Kara. Maaga pa ako bukas, Anya. Wala na akong nagawa kundi ang yumakap na lang din sa kanya at magsumiksik sa lig niya lalo. Ninamnam ko ang pagkakataong ito na nasa mga bisig niya ako. Kinabukasan maaga akong nagising. Pagmulat pa lang ng mga mata ko'y mukha niya agad ang bumungad sa akin. Hindi ko alam pero parang ang gaan at masaya ang pakiramdam ko ngayon. Napangiti pa ako bigla na hindi malaman kung ano ang dahilan. Dangkal na lamang din ang layo ng mga mukha namin sa isa't isa. Tumatama sa mukha ko ang hininga niyang nagmumula sa kanyang ilong. Pagkakataon ko na rin ito para mapagmasdan ng maayos ang mukha at hitsura niya. Ang mukha niyang maamo at kaisarap pakatitigan at hindi nakakasawa sa mata. Matangos na ilong. Natural na haba ng pilik mata. Ang mapupula niyang mga labi na parang nag-aanyaya sa kinahalikan ko. Para akong natetempt na tikman ang mainit at malambot niyang mga labi. Exactly. Unggol nito saka kumilos patalikod sa akin, napangiti akong muli sa kabumangon na sa kama at nagtungo sa banyo. Pagkatapos kong maghilamos at mag-toothbrush ay nagdiretso na rin ako sa kusina para magluto ng almusal namin. Inayos ko na rin ang mga kubyertos bago bumalik sa kwarto para sana gisingin na siya. Nasa pinto pa lang ako nang makita kong nakaupo na siya sa kama. Nakatuon pa ang dalawang kamay niya sa mukha niya habang sumisinghot na naman. Bakit? Tanong ko na siyang nagpaangat ng tingin niya sa akin. Kikara. Tawag nito sa akin saka nagmamadaling bumaba sa kama at lumapit sa akin. Nagulat pa ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. I thought umalis ka na. Akala ko iniwan mo na talaga ako ng tuluyan. Sumisinghot na saad nito habang sobrang higpit ng pagkakayakap sa akin. Hinawakan ko siya sa balikat niya. Hey! Ano ka ba, hindi ako aalis? Nagstay nga ako kahapon dito, hindi ba? Bakit naman ako aalis ngayon? I just thought maybe you changed your mind. Kaya nang magising ako kanina na wala ka sa tabi ko, akala ko talaga wala ka na. Hindi pa rin ako nito binibitawan sa pagkakayakap niya sa akin, lalo lamang humigpit. Paanong hindi ko matanggap ang lalaking ito noon? Kung tutuusin ako na ata ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo dahil sa pinapamalas nitong pagmamahal para sa akin. Pagmamahal niya para sa naramdam kong sobra at walang kapantay na kahit ano. Lalaking gagawin ang lahat para sa mahal niya. Lalaking iiyakan ang mahal niya dahil lang ayaw niyang mawala ito sa kanya. Lalaking kayang isakripisyo ang lahat para sa mahal niya. Maya-maya ay kumalas ako sa yakap niya. Hinawakan ko ang pisngi niya saka ko pinunasan ang mga luhang naglalandas doon. Hindi ako aalis. Pangako. Tanong nito sa malungkot na boses habang matamang nakatitig sa mga mata ko. Tumango ako sa kanya bilang tugon. Pangako di. Thank you, Kara. I love you. Saka ako nito hinalikan sa noo at muling niyakap. Sige na, maligo ka na at baka malate ka pa sa trabaho mo. Pagkway saad ko saka siya itinulak papasok sa banyo. Habang naliligo siya ay inihanda ko na rin ang mga damit na susuotin niya. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama at naghihintay sa paglabas niya. Maya-maya pa ay narinig kong bumukas ang pinto ng banyo, kaya napalingon ako roon. Bahagya pa akong nagulat nang makita kong nakatoples lamang siya. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya nang matitigan ko ang kabuuan niya. Nakita ko naman siyang napatingin sa mga damit niyang nakalatag sa ibabaw ng kama. Umiti ito sa akin saka lumapit sa kama. What are you doing? Ba't nag-abala ka pa na ilabas ang mga susuotin ko? Tanong nito sa akin, tumayo ako at naglakad papalapit sa kanya. Kinuha ko ang pantalon niya saka ito inabot sa kanya. Asawa mo ako, hindi ba? Ginagawa ko lang kung ano ba dapat ang trabaho ng asawang babae sa mister niya, saad ko sa kanya. Mas lalo pa itong napangiti sa akin pagkwai. Isinuot nito ang pantalon niya habang hindi iniiwas ang mata sa akin. Nakakailang ang mga titig niya pero pilit ko naman iyong sinalubong. Iniabot ko na rin sa kanya ang polo niya. This is the first time na ginawa mo ito sa akin. Alam mo ba noon na kahit kausapin o tingnan lang ako ay hindi mo magawa?
Kaya naninibago lang ako sa mga nangyayari ngayon. Simula nang ikasal tayo, pinangarap ko na sana isang araw maranasan ko rin ang pagsilbihan ako ng asawa ko. Kahit yung mga maliliit at simpleng bagay lang na kagaya nito ay sobra-sobra na ang kaligayahan ko. Ewan ko ba at parang may sariling isip na ata ang mga paa ko at kusa itong humakbang palapit sa kanya. Maging ang mga kamay ko ay automatic na umangat papunta sa kanyang liig at inayos ko ang kanyang necktie. I'm sorry again. Promise na simula ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo. Pagsisilbihan kita bilang asawa mo. Kung gusto mo araw-araw ko tong gagawin, ang ipaghanda ka ng mga susuotin mo para sa pagpasok mo sa trabaho. Ipagluluto rin kita ng pagkain mo. Umagahan, tanghalian at hapunan. Lahat ng gawain ng isang asawa gagawin ko para sa iyo. Para makabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo noon. Nakangiting saad ko sa kanya habang itinatali ko ang necktie niya at inayos ang buhok niya. Talaga? Sigurado ka ba dyan, Kara? Tanong nito sa Kin na parang ayaw pang maniwala. Naman. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kahit alam kong hindi mapapantayan noon ang lahat ng sakripisyo at lahat ng mga ginawa mo noon para sa Kin. I want to make it up to you, Malfoy. Sigurado ka ba talaga sa mga sinasabi mo? Tanong nitong muli sa Kin. Napangiti na lang ako sa kanya. Ang kulit. Ayaw talagang maniwala. Nga. Ang kulit, hindi ko tuloy napigilan ang matawa sa kanya. I just can't believe that this is really happening right now. Nakangiting saad nito sa Kin, hinawakan nito ang dalawa kong kamay sa kanito dinala sa tapat ng kanyang mga labi at ginawaran ng halik ang likod niyon. First time mo rin tumawa sa Kin kaya masaya lang ako, Kara. Okay, ganito na lang. Tutal linggo naman bukas, wala ka naman atang gagawin. Pag-usapan na lang natin ang lahat ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa sa'yo. Na first time ko palang gagawin sa'yo mula no nang maging mag-asawa tayo. Deal? Masayang saad ko sa kanya. Magsisimula pa lang ang araw ko pero kinumpleto mo na agad ito. Yee, of course I'd love to. Tara na at lalamig na ang pagkain sa lamesa. At baka malate ka pa sa trabaho mo, saad ko at hinakawan siya sa kamay upang igiya palabas ng kwarto at bumaba sa kusina. Upo ka na at ipagtitimpla kita ng kape mo. Ramdam ko ang pagtitig niya sa bawat galaw ko. Nakakailang man pero hindi ko naman siya masita. Ramdam ko rin kasi na masaya talaga siya dahil sa mga ginagawa ko ngayon para sa kanya. Inilapag ko ang tasa ng kape sa tapat niya saka ko naman nilagyan ng pagkain ang plato niya. This is not the first time na sabay tayong kakain ng almusal, pero ito yung unang beses na kakain tayong sabay na hindi ka galit sa Kin, so probably for me, consider this as the first time to eat breakfast with you. Kumain ka na lang ni. Nakangiti kong saad sa kanya. I just can't help it, Kara. Masaya lang talaga ako ngayon, anito at maganang kumain samantalang nakatingin lamang ako sa kanyang habang napapangiti pa. Kagaya sa napag-usapan namin ni Malfoy, kinabukasan nga ay pinag-usapan agad namin ang mga bagay-bagay na hindi ko pa nagagawa sa kanya mula nang maging mag-asawa kami. Ako naman ay willing na gawin talaga lahat at tuparin ang mga binitawan kong pangako sa kanya. I will make it up to him. Lahat gagawin ko talaga para makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Are you really sure you're going to do this, Kara? Tanong pa nito sa Kin matapos kong isulat lahat sa papel ang mga dapat kong gagawin para sa kanya. Nga. Bakit parang ayaw mo naman ata maniwala sa Kin? Napanguso pang tanong ko rin sa kanya. Mumiti naman ito sa Kin sa kahinaplos ang pisngi ko. Nasa sala kami ng kondo niya. Magkatabi na nakaupo sa mahabang sofa. Naniniwala na ako sa iyo. Saad nito at tumawa pa. Tiyus, ilaglag ang mga balikat na sumandal ako sa sofa. Kunwari ay nagtatampo ako sa kanya na ayaw niyang maniwala sa Kin. Paano kasi ibang-iba ka sa Kara na nakilala ko noon kaya naninibago lang talaga ako. Si Kara nakilala ko dati hindi ako magawang kausapin at tingnan. Pero si Kara nakasama ko ngayon, ayan nakangiti sa Kin, hinahayaan akong hagkan at hawakan siya. Hinahayaan akong makalapit at kausapin siya, anya. Napanguso naman akong nangalumbaba matapos marinig ang mga sinabi niya. Ang sama ko talaga sa kanya noon. Don't do that, Kara, please, T.
Saad nito maya-maya nang biglang semeryoso ang tingin niya sa Kin, napatingin din naman ako sa kanya ng diretsyo. What? Tanong ko. Don't pout and don't bit your lips, baka hindi ako makapagpigil. Nahihirapang saad nito sa Kin. Bigla naman akong kinabahan sa sinabi niya, kaya napatikom bigla ang aking bibig. Hindi ko naman alam na may epekto pala sa kanya ang ginagawa ko. Mumiti ito sa kahinawakan ang kamay ko at pinisil iyon ng marahan. I love you, Kara. Seryosong saad nito sa Kin na siyang naging dahilan upang mapatigil ako. Ito na naman kasi at bumibilis na naman ang pagtibok ng puso ko. I can feel the million butterflies inside of his stomach. Hindi ko alam kung bakit. Kumilos siya palapit sa Kin at hinalikan ako sa pisngi ko. Wala akong masabi. Pakiramdam ko nalunok ko ata ang dila ko at wala akong mahagilap ni isang salita. Hinawakan pa nito ang aking pisngi. I love you, Kara, ulit nito sa sinabi niya kanina. Wala akong masabi. Hindi ko naman alam kung ano ba ang dapat kong sabihin. It's okay. I understand. Nagsisimula pa lang naman tayo For now, I understand because of your condition. Hindi mo kailangan pag-isipan kung ano ba ang isasagot mo sa Kin every time I say I love you. Sapat na sa Kin yung nasa tabi kita ngayon at nag-uumpisa sa bago nating buhay. Sapat na sa Kin yung nakakausap at nahahawakan na kita. Sapat na sa Kin na masabi ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Maipakita sa iyo kung hanggang saan ang pagmamahal ko para sa iyo. Sapat na sa Kin yon. Pero masasapat pa yon kung balang araw ay masasabi mo na rin sa Kin na mahal mo na rin ako. But like what I've said, sapat na muna sa ngayon kung wala kang maisasagot sa Kin. He really loves me. His sweet words and actions proves how much he loves me. Hindi siya maubusan ng mga sweet words na binibitawan para sa Kin na mas lalong nagpapagulo sa puso't isipan ko. Sana talaga dumating yung araw na matutunan ko rin siyang mahalin. Na darating ang araw na kaya ko ng suklian o tapatan ang pagmamahal niya para sa Kin. Napakaswerte ko talaga at ako ang minahal niya. Pero mas maswerte ako kung sana pareho kami ng nararamdaman. Maya-maya hindi ko na napansin ang mga luha kong naglandas sa mga pisngi ko. Hey! Are you okay? Lelvi, are you crying? May pag-aalalang tanong nito sa Kin. Yumuko ako para itago ang mukha ko mula sa kanya. Pero maya-maya ay naramdam ko ang paghawak niya sa baba ko at inangat niya iyon upang magtagpo ang mga mata namin. Did he say something wrong? Tell me, please, Kara, don't see Ivy. Anya habang pinupunasan nito ang mga luha sa pisngi ko. Umiling ako ng sunod-sunod sa kanyakap siya bigla. Thank you, Malfoy. Thank you for loving me this much. I'm sorry kung hindi ko man maibalik yon sa iyo ngayon. But promise gagawin ko ang lahat para matutunan kang mahalin. Sana hindi ka mapagod sa pagmamahal mo sa Kin, sana mahintay mo ako. Umiiyak na saad ko sa kanya. Ramdam ko ang pagyakap niya sa Kin ng mahigpit habang masuyong humahaplos ang palad niya sa buhok at likod ko. Leve, enough crying, Kara. It's okay. Kahit kailan hindi ako mapapagod na mahalin ka. Hindi mangyayari yon. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal yan. Nakaya ko nga ang maghintay ng 5 taon, hindi ba? Hindi ako mapapagod at hindi kita iiwan kasi mahal kita. Bulong nito sa Kin. Kumawala ako sa pagkakayakap niya. Nakipagtitigan ako sa kanya. Kita ko sa mga mata niya kung gaano niya talaga ako kamahal. Hinalikan ko siya sa gilid ng kanyang mga labi saka ako, ngumiti sa kanya ng ubod tamis. Thank you, Malfoy. Kumilos ito saka ako mabilis na hinawakan sa batok at kinabig papunta sa kanya, pagko ay walang paalam na ginawaran ng halik ang aking mga labi. Kasabay noon ang pagpikit ng mga mata ko, upang namnamin ang sarap ng halik na ipinapalasap niya sa Kin sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay bumitaw ito sa Kin, pareho pa kaming naghahabol ng hininga. Ipinagdikit niya ang mga noo namin at saka ngumiti ito. Oh God, Kara! Masihado mo akong pinaliligaya ngayon. Thank you. You don't know how happy you made me right now. Sobra-sobrang kaligayahan ang nararamdaman ko ngayon dahil sa iyo. Ngayon naabot kamay na kita. Mahal na mahal kita at kahit kailan hindi ako mapapagod at magsasawang sabihin, ipakita at iparamdam sa iyo ang lubos kong pagmamahal para sa iyo. Ikaw ang buhay ko, Kara. Ikaw lang.
Hinalikan nito ang aking noo, ang aking ilong, ang aking mga pisngi saka ako hinila papalapit sa kanyang dibdib. Diyos ko, bakit niyo po ibinigay sa akin ang lalaking ito sa maling panahon? Sana hindi siya naghihirap ng ganito ngayon dahil sa akin. Tama po ba o nararapat ba ako sa pagmamahal na inaalay niya para sa akin? Bakit kising Eve Eze? Bungad ko sa kanya nang makita ko siyang nasa terrace ng kwarto niya. May hawak pa itong bote ng alak. Napalingon siya sa gawi ko. I thought you were asleep, saad nito sa akin. Naglakad ako papalapit sa kanya. Nagising lang ako. Naramdaman ko kasing wala ka sa tabi ko kaya bumangon ako. Ba't ka nag-iinom? May problema ba? Tanong ko sa kanya. Nag-iwas naman ito ng tingin sa akin nang umupo ako sa tabi niya. Wala. May iniisip lang ako, Anya. Go back to bed. Susunod ako, ubusin ko lang tong iniinom ko. Saad nito saka tumungga ulit sa bote ng alak niya. Sa halip na sundin ko ang sinabi niya, tinitigan ko siya ng mataman. Pakiramdam ko kasi may problema na naman siya. Tell me, ano bang iniisip mo? Tanong ko nang hindi niya pa rin ako tinatapunan ng tingin. Hindi siya umimik sa akin, Malfoy asawa mo naman ako hindi ba? Well, Liz, can't you tell me what's bothering you right now, said ko. Lumingon naman ito sa akin sa puntong iyon. May mga lungkot na naman sa mga mata niya. Napakunot noo ako nang magpakawala ito ng malalim at mabigat na buntong hininga. Please hindi rin ako matatahimik kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang iniisip mo ngayon. Malumanay na saad ko sa kanya. Inilapag nito sa center table ang boteng hawak niya saka bumaling sa akin. Iniisip kasi kita Kara. Anito sa seryosong boses. Nagtaka naman ako sa kanya. Bakit na naman ba? Really? Nag-aalala ka na naman ba dahil sa sitwasyon natin? Tanong ko sa kanya. Mataman itong tumitig sa mga mata ko pag ko ay kinuha ang aking kamay at masuyo iyong hinaplos. Kara, I'm happy right now. I really do God knows how happy I am dahil sa mga nangyayari ngayon sa pagitan natin, pero Kara natatakot lang ako. Paano kung bumalik na ang alaala mo? Babalik ka na rin ba sa dating ikaw? Natatakot ako na baka pag dumating ang araw na iyon ay muli mo na naman akong ipagtatabuyan, kamumuhian mo na naman ako. Mandidiri ka na naman sa akin, Kara natatakot lang ako na baka pag dumating ang araw na iyon ay tuluyan ka nang mawala sa akin. Hindi ko kakayanin iyon. Puno ng lungkot ang mga binibitawan niyang salita sa akin, mataman lang din akong nakatitig sa mga mata niya. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako dahil na-aksidente ka at nagkaroon ng amnesia, dahil doon naging okay tayo. Tinanggap mo ako bilang asawa mo. Pero paano kung gumaling ka na Kara? Babalik ba ulit ako sa dati kong buhay na puro lungkot at sakit na lang? Saad nito sa mababang boses, puno ng lungkot, sakit at pait. Ano ba ang lalaking ito? Masyadong pinangungunahan ang mga mangyayari bukas. Pero kung sa bagay, nga tama rin naman siya. Napaisip din ako sa mga sinabi niya. Paano nga kung bumalik na ang alaala ko? Magagalit na naman ba ako sa kanya? Iiwan ko ba ulit siya? Nangako ako sa kanya na hindi na ako magagalit sa kanya. Pero paano kung hindi ko magawa iyon? Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Maya-maya ay hinawakan ko ang isang kamay niya. Hindi natin alam kung ano ang mga pwedeng mangyari sa atin sa susunod na mga araw, Malfoy. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon pa lang. Tumingin naman ito sa aking mga mata. Mga matang kakikitaan ko ng sakit at lungkot pero hindi mawawala ang pagmamahal niya para sa akin. Kung bumalik man ang alaala ko, pinapangako ko sa iyo na walang magbabago sa kung ano man ang mayroon tayo ngayon. Mas mabuti nga iyon eh. Kasi mas maaalala ko na lahat ng mga kasalanan at pagkakamali ko sa iyo noon. Hindi na ako mahihirapan na tanggapin ka ng tuluyan sa buhay ko na walang kasamang agam-agam dito sa puso't isipan ko. Mas magiging malinaw sa akin ang lahat. Kaya wag ka na mag-alala, okay? Kung sakali mang bukas makalawa ay bumalik na ang alaala ko, I promise walang magbabago. Asawa pa rin kita at sayo pa rin ako. Umiti pa ako sa kanya para ipakita na wala siyang dapat na ipag-alala sa kung anuman ang mangyayari kapag gumaling na ako. Paano kung pagbalik ng alaala mo, then you realize that you still loved him? Mananatili ka pa rin ba sa tabi ko, Kara? Natahimik ako ulit sa tanong niya sa akin, hindi ko alam.
hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ayoko na muli kong masaktan si Malfoy, tama na ang sakit na ibinigay ko sa kanya noon. Pero paano nga kaya kung mahal ko pa rin ang lalaking sinasabi niyang boyfriend ko? Naguguluhan ako. To tell you the truth, I don't know. I don't know what to do, Malfoy. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Ayoko na muli kang masaktan dahil sa Kin, nararamdaman ko sa puso ko na hindi darating ang araw na maghihiwalay tayo. Totoo naman. Iilang araw pa lamang mula nang malaman ko ang lahat tungkol sa sitwasyon namin. Simula nang ipaliwanag niya sa Kin ang lahat ng nakaraan namin, pero pakiramdam ko kilalang kilala ko na talaga siya. Nararamdaman iyon ng puso ko. Magmula nang ikwento niya sa Kin ang mga nangyari noon, parang biglang naglaho lahat ng takot, kaba at pag-aalinlangan sa kaibuturan ko. Parang nakikita ko rin ang sarili ko sa hinaharap na siya ang kasama ko hanggang sa pagtanda. God Kara, hindi ko alam kung paano akong mabubuhay kapag wala ka sa tabi ko. Yumakap ito sa Kin, gumanti naman ako sa mahigpit at mainit niyang yakap sa Kin. Ito lang ang magagawa ko ngayon para sa kanya, para kahit papaano ay mabawasan ang sakit at lungkot sa puso niya. Kung kaya ko lang itigil ang oras ngayon para sigurado na ako na hindi ka na talaga mawawala sa Kin, gagawin ko. Can own you for the rest of our lives, Kara. Pwede bang maging akin ka na lang panghabang buhay? Yung wala akong magiging kaagaw o kahati dyan sa puso mo. Iyong akin ka lang at ako lang din ang magmamay-ari sa'yo. Bulong nito sa punong tainga ko. Ewan ko at may kung anong biglang pumitik sa puso ko. Pakiramdam ko nasasaktan talaga ako ng sobra sa mga oras na yon. Sa mga sinabi niya sa Kin, can own you for the rest of our lives. Napaluha ako nang hindi ko namamalayan. Diyos ko, bakit ganitong pagpapahirap po ang ibinibigay niyo sa amin? Bakit patuloy na nadudurog ang puso ng lalaking ito nang dahil sa Kin? Hindi ba pwedeng sa kanya na lang din tumibok itong puso ko? Hindi ba pwedeng siya na lang din ang maging dahilan ng pagtibok nito?